여러분 안녕하세요. 짜디입니다. Nag-aaral ka ba ng Korean language pero hindi mo pa rin alam kung paano i-conjugate ang mga verb? Yan ang pag-aaralan natin ngayon, ang verb conjugation. Ito yung present tense, past tense, at future tense. At sa Korean language, may mga levels of speech, yung polite, formal, at casual. Sa polite naman, ito yung mga naririnig mong yo sa dulo ng mga sentence kapag nagsasalita ang mga Korean. Kumbaga sa atin, ito yung po at opo. Pwede mo itong gamitin sa mga nakakatanda sa'yo o mga boss mo o sa mga taong hindi mo kilala o first time mo makausap o sa mga taong hindi mo ka-close. Way yun ng paggalang. Sa formal naman, ito yung mga narinig mong imnida o imnika sa dulo ng mga sentence kapag nagsasalita ang mga Koreans. Kung magalang ang polite, mas magalang ang formal. This is the most respectful and professional way of speaking. Sa casual naman, ito yung level of speech na walang galang. Ito yung walang yo, walang imnida o walang imnika. Ito yung mga naririnig mong ya o iya sa dulo ng mga sentence. Pwede mo itong gamitin sa mga kaedad mo na kaklose mo o sa mga bata. Okay, unahin muna natin ang present tense sa polite form. Kapag kinonjugate ang isang verb sa polite, casual, at formal, palaging tinatanggal ang da sa dulo. Okay, ito ang mga rules sa pag-conjugate ng verb sa present tense. Number 1, always remove ta. Number 2, kapag ang last vowel ng verb stem ay a at o, ang i-add mo ay ayo. Take note, ang pinag-uusapan dito ay last vowel at hindi last letter. May mga iba kasi na nalilito dito. Halimbawa, ang word na chakta, to be small. Tanggalin mo ang ta. So matitira na lang ang chak. So dahil a ang last vowel nito, ang i-add mo ay ayo. Chak plus ayo. Chagayo. Another example, poda. To see, to look, to watch. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay po. Since o ang last vowel nito, ang i-add mo ay ayo. Po plus ayo. Pwayo. Ang pronunciation nito ay pwayo, hindi buayo. Pwayo. Pwayo. Another example, kada, to go. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay ka. So dahil a ang last vowel nito, ang i-add mo ay ayo. Ka plus ayo. Pero since parehong a ang dulo ng verb stem at ng ayo, ipag-combine mo na lang ang dalawang a as iisa. Kaya magiging kayo. Kayo. Another example, ironada. To wake up. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay irona. Since ang last vowel nito ay a, ang i-add mo ay ayo. Pero since parehong a ang dulo ng verb stem at ng ayo, i-combine mo na lang sila as iisa. Kaya magiging ironayo. Ironayo. Number 3. Kapag ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oyo. Halimbawa, mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta. So ang matitira na lang ay mok. Since ang last vowel nito ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oyo. Mok plus oyo. Mogoyo. Another example, kilta, to belong. Tanggalin mo ang ta. Since ang last vowel nito ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay oyo. Kil plus oyo. Kiroyo. Number 4. Kapag ang last letter ng verb stem ay i, ang i-add mo ay oyo. Pero kapag nag-meet si i at oyo, magko-combine sila at magiging yo. Yo-yo. Halimbawa, kidarida, to wait. Tanggalin mo si ta. So ang matitira na lang ay kidari. At i-add mo si oyo. Sabi ko nga kanina, kapag si i at si o ay nag-meet, magko-combine sila as yo. Kidaryo-yo. Another example, porida, to throw away. Tanggalin mo si ta.
So ang matitira na lang ay pori. Tapos i-add mo si oyo. Pori plus oyo. Sabi ko nga kanina, kapag si I at si O ay nag-meet, magiging yo sila. Poryoyo. Next, mga hada verb. Lahat ng mga hada verb ay mapapalitan ng heyo. Ito ang mga example ng mga hada verb. Hada, to do. Kong buhada, to study. Yori hada, to cook. Undong hada, to exercise. Suyong hada, to swim. Lahat ng mga hada ay mapapalitan ng heyo. Halimbawa, hada, magiging heyo. Kongbuhada, magiging kongbuheyo. Yorihada, magiging yoriheyo. Undonghada, magiging undongheyo. Suyonghada, magiging suyongheyo. So ngayon, dadako naman tayo sa past tense. At nasa polite form pa rin tayo. Ito ang mga rules sa pag-conjugate ng verb sa past tense. Number 1, always remove ta. Number 2, kapag ang last vowel ng verb stem ay a at o, ang i-add mo ay asoyo. Number 3, kapag ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay osoyo. Halimbawa, kada, to go. Tanggalin mo ang ta. Since ang last vowel ng verb stem ay a, ang i-add mo ay asoyo. Pero since parehong a ang dulo ng verb stem at ang unang letter ng asoyo, i-combine mo lang sila as iisa. Kaya magiging kasoyo. Another example, nolta, to play. Tanggalin mo ang ta. Since ang last vowel ng verb stem ay o, ang i-add mo ay asoyo. Nol plus asoyo. Norasoyo. Next is mokta, to eat. Tanggalin mo ang ta. So ang last vowel ng verb stem ay hindi a at hindi o. Ang i-add mo ay osoyo. Mok plus osoyo. Mogosoyo. Another example, masida, to drink. Tanggalin mo si da. Since ang last vowel nito ay hindi a at hindi o, ang i-add mo ay osoyo. Pero sabi ko nga, kapag si i at si o ay nag-meet, magiging yo sila. Masyosoyo. Okay, next. Lahat ng hada verb ay magiging hesoyo. Halimbawa, kongbuhada, magiging kongbuhesoyo. Suyong hada, magiging suyong hesoyo. Undong hada, magiging undong hesoyo. Yori hada, magiging yori hesoyo. Hada, magiging hesoyo. Okay, next. Punta na tayo sa future tense. Nasa polite form pa rin tayo. Ito ang mga rules sa future tense. Number 1, remove ta. Number 2, kapag ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real koeo. Number 3, kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay ulgoeo. Take note, sa mga rules na to, ang pinag-uusapan dito ay last letter ng verb stem. Okay, example. Kada, to go. Tanggalin mo ang ta. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real goeo. Ka plus real goeo equals kalgoeo. Another example. Ironada. Tanggalin mo ang ta. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real goeo. Irona plus real goeo equals ironal goeo. Another example, hada, to do. Tanggalin mo si da. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real goeo. Ha plus real goeo. Hal goeo. Another example, kidarida, to wait. Tanggalin mo si da. Since ang last letter ng verb stem ay vowel, ang i-add mo ay real goeo. Kidari plus real goeo equals kidaril goeo. Kapag ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay ul goeo. Halimbawa, mokta, to eat. Tanggalin mo si ta.
So, ang last letter ng verb stem ay consonant. Ang i-add mo ay ulgoeo. Mok plus ulgoeo equals mogulgoeo. Another example, patta, to receive. Tanggalin mo ang ta. Since ang last letter ng verb stem ay consonant, ang i-add mo ay ulgoeo. Pat plus ulgoeo equals padulgoeo. So ito ang mga sample ng conjugation sa polite form. Present tense, past tense, at future tense. So sa ibang lesson, pag-aaralan naman natin ang conjugation sa formal at sa casual. So maraming salamat sa panonood at good luck sa mga nagsiself-study.